Good morning guys, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel. For today's video guys is baybayin natin ang kahabaan ng Commonwealth pag oras ng rush hour sa ordinary day. Kasi guys, pagka Friday, yung talagang uwian ng mga empleyado na rush hour pag Friday mas matindi pa yung traffic. Ngayon is lang ito, around 6:30 lang ito ng hapon. Tapos ordinary day to weekdays, kaya hindi ganyan masyado kadikitan yung mga sasakyan. Pero ito yung normal na flow ng mga ordinary day na rush hour. Kasi ang Commonwealth guys is daanan ng papuntang Bulacan, papunta ng Rizal. Dito din dumadaan yung mga papunta ng from Quezon City, papunta ng Marikina, papunta ng Montalban. Kaya ito ay punong-puno. Papunta ng Bulacan din guys. Dito din yung daan. Tapos ang kalsada na ito ay isang pinakamalapad na highway sa Metro Manila. Ang isang lane nito is umaabot ng 8. Yung isang way is umaabot ng mga 8 lanes. Kaya lang nabawasan na siya. 8 to 10 yata ito. Nabawasan na siya kasi nagtayo ng MRT sa gitna. So, yung kinain ng MRT, nabawas na. Siguro ang kinain ng MRT is 2 to 3 lanes. Kaya medyo maliit na. Pero nung mga hindi pa tinatayo yung MRT, tinatawag ito guys na killer highway kasi hindi pa masyado marami ang footbridge. Tapos yung mga tao, lalo na pag malapit sa palengke, tumatawid lang sila sa gitna ng highway. Kaya ngayon, marami na siyang footbridge at saka meron na nga siyang ginagawang MRT. Wala nang tumatawid sa kalsada. Footbridge na ang ginagamit kasi hindi na nila kaya tumawid sa MRT. Kaya naging safe itong Commonwealth. Kaya lang, ang mga aksidente na dito is yung mga pagka patay na oras, yung mga overspeeding, ganyan, nagsisiksikan. Kasi pagka patay na oras, ibig sabihin, yung lean hours, hindi rin naman matraffic dito. Pagka peak hours talaga, grabe. Mas matindi. Tingnan nyo guys, ilang minuto na tayo, nandito pa lang tayo malapit saan na ba? Dito lang sa may Tandang Sora. So, moving ang traffic pero mabagal. Ganyan guys, although hindi siya tumitigil, ganun nga. Mas mabuti na ito ngayon kasi hindi siya nag-stop ng mga ilang oras. Pagka may aberya, ayun, dun lang. At saka yung mga choking area, medyo ginawa nila ng paraan. Ito lang, mas marami lang talagang dumadaan dito na mga sasakyan kasi ito nga, labasan, pasukan ng papunta ng Marikina,
punta ng Rizal, lalong-lalo na sa Montalban, then papunta ng Bulacan. Kasi yung mga nag-oopisina banda rito, dito na yung daan. Tsaka maraming subdivision sa mga lugar na yun. So maraming residente. Kaya isa ito sa pinakamalapad na highway sa Maynila. O hindi ko alam kung sa Pilipinas kasi nga ganun karami ang lanes niya. Ngayon, ano na to, safe na rin siyang daanan. Hindi na nakakatakot dumaan dito kasi may mga, alam nyo guys, yung mga motorista, lalo na yung mga two wheels, yung mga nakamotor, meron silang sariling lane. May blue lane sila dito sa sa right side ng kalsada, pero hindi nila ginagamit. Pagka meron lang operasyon, doon lang sila susunod. Makikita mo walang mga motor na dumadaan sa gitna. Pero pag mga walang operasyon, walang mga nagbabantay, ganyan sila, kung saan-saan sila lumuslusot. Pero pagka sa umaga guys, pasukan, sumusunod sila kasi maraming enforcer dito. May MDA, merong traffic enforcer sa barangay kasi nga napaka-busy ng kalsada ito. Tapos ayan, alam mo, nandito pa lang tayo sa isipin nyo yan, o nasa ano ba tayo yan? Nasa Manggahan yata yan. If I'm not mistaken, nasa Manggahan tayo. Ay, hindi pala tayo dadaan sa Manggahan. Liliko pala tayo guys dito sa Batasan. So, ito is parang nasa parte ng ever yata ito ng St. Peter. Sa unahan ng St. Peter kasi yan, matao din dyan. Ayan, cars, bars, and lane. Pero hindi yan nasusunod. Kasi, sala-salabat na. Hindi na sinusunod yung kanya-kanyang lane. Kanya-kanya na silang diskarte para makalusot at mapabilis ng pag-uwi. Ganyan ang sitwasyon nila guys. Yan is nakikita natin. Normal pa yan. Tingnan, nakikita nyo, moving yan eh. Nasa unahan natin, Kaya lang ganyan kakapal ang nakikita natin na ilaw kasi nga medyo paakyat yan eh. So, nakikita natin hanggang yung dun sa medyo malayo. Kaya, malayo ang tingin. Ano ba yan? Ngayon guys, na to. Yung, kumbaga, hindi na masyado nakakatakot ang kalsada na ito. Dati, pagka bumabiyahe ako, parang gusto kong iwasan ito kasi nga, lalo na pagkagabi, dati marami ditong yung mga motor na nasisemplang kasi nga mabibilis ang tapos may mga nagko-collide na mga jeep, naghahabulan. Pero ngayon parang sa awa ng Diyos, na siya, yan, medyo okay na. Kaya paliko tayo guys ng Batasan,
punta tayo doon. Dadaan tayo sa kahabaan ng ng IBP Road. Doon tayo liliko, tapos lulusot na tayo doon sa may anong tawag doon? Sa may Litex. Dito medyo medyo maluwag na. Ang mga dumadaan na lang dito guys, yung papunta ng Marikina o mga papunta sa PhilInvest, sa mga subdivision na dito. At yung iba naman papunta ng Payatas. Ayan na yung daan. Papunta ng pagliko niyan is siya. Ito is na siya. Palabas na ba to na Guys, pasensya na kasi medyo malimutin. Medyo madilim na kasi kaya medyo ito palabas na siya ng Litex pala. Tagos na ulit ng Commonwealth. Kasi yung IBP Road, iniikutan lang yan guys yung yung House of Representative compound. Kasi dito sa IBP Road may mga schools, tapos yung gate ng House of Representative sa South and North, ganon. Dito dumadaan ang mga congressman. Kaya din ito, pagka may mga hanas-hanas dyan sa Kongreso, medyo maraming nakabantay dito sa lugar na to. Ayan guys, ang IBP Road. Sa left side may dyan, may tawag doon, school. Tapos sa left side, yun na ang IBP building. Both sides kasi ng IBP Road may schools. Elementary, high schools. Tapos sa unahan is yung building ng House of Representative. Kaya busy din ang kalsada dito. Malapad din ang kalsada dito. Kaya marami din na-accommodate na sasakyan. Ayan, traffic. Sa kasi maraming stoplight dito Kaya yung iba ayaw dumaan dito. Pero maluwag din dito kasi pagka gusto mong umiwas sa Commonwealth, pag nagkaroon na ng volume ng sasakyan doon, pwede ka rin dito mag-shortcut. Ayan, yung mga na yon, galing ng Marikina yan, yung pasalubong. Galing ng Marikina, may stoplight sila dyan. Malaki. Building na na yan. Malapad din ng kalsada dyan. Siyempre, minsan, yung ibang mga sasakyan ng galing ng ibang parte ng Rizal, dyan din na rin lumulusot. Kasi kisa naman pupunta pa sila ng C5. Medyo malayo-layo na. Although, din, matraffic din sa C5. Minsan, mas mabilis doon. Kasi dito dadaan ka sa mga sa mga alternative routes sa Marikina. So medyo hassle pagka hindi mo masyado kabisado ang kalsada. Maliligaw ka. Kaya dito lang tayo sa
Ayan, tapos na ang traffic. Masarap magbiyahe guys sa gabi kasi hindi mainit. Kumbaga maano ang panahon. Sa araw kasi grabe ang init. Kahit naka-aircon ka hindi rin kaya ng sasakyan ang init. Kumbaga masyadong napupuwersa ang aircon ng sasakyan. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Please don't forget to subscribe and touch the bell button. Thank you, bye-bye, and see you.